Attorney, may chance kaya tayo? I mean, most of the shares na sa pangalan na ni Betsy. Alam ko si Gina ang pumirma nun, pero I know, naiintindihan kung bakit niya ginawa yun. Dahil sa kalagayan ko, meron ba tayong laban? Mr. Rodriguez, hindi madaling kaso to. Kasi once na ma-transfer na yung shares at recorded na sa corporate books, automatic na yun. Siya na yung legal stockholder. Pero merong mga legal grounds na pwede natin gamitin para mabawi or maipaanal yung transfer. Huh? What are they? Kung mapapatunayan na merong undue influence or pananakot, like for example, kung pumirma ka, Gina, dahil natatakot ka para sa kalagayan ng daddy mo at pinapili ka lang ni Betsy. Attorney, ganun nga yung nangyari. But it will be her word against yours. Unless merong mga irregularities sa documents like peke yung pirma, mga kulang na notarization or forged signatures, then pwede nating mapawalang visa yung ownership ng shares. Kaya kailangan natin mapigilan ang pagbenta ng shares. Pero paano, Dad? Hindi natin alam kung saan nila binibenta. So you're telling me you're willing to pay 20% more of my asking price? Yes, I'm interested. I really want that business. Bukod kasi sa yan ang negosyong gusto ng asawa ko, kailangan naming maghugas ng pera. Alam mo yun? Hindi na importante kung saan galing yung pera. Basta kailangan ko ng cash. That can be arranged. Basta malinis ang papel na hawak mo. Wala naman ba tayong sabit? Wala. Urgent na bentahan na to. Good. Nakahanda rin ako at sisiguraduhin ko nakahanda ang pera. Okay, deal. O ganito, mag-message ka where and when. Darating kami ng lawyer ko at sisiguraduhin ko dala ko ang buong halaga na hinihingi mo. Sige, tatawag ako ulit. Good! We have a deal. O ano daw? All set na tayo, Nay. Talaga, Oo. Paldo-paldo tayo. Pag nagkataon, magagawa na natin yung plano natin. Makakatakas na tayo. At wala nang habol si Robert sa supermarket. Nek-nek niya. Wala na siyang habol sa anak niya. Akin lang tong baby ko. Hindi niya maagaw sa akin to kahit magkamatayin pa kami. Ma, pahawak na rin. Paswerte. Marami tayong mga magagandang memories na mawawala sa lugar na to, Gina. At naalala ko nga, sobrang busy talaga natin for Christmas season sa supermarket. Naalala ko to. Gosh, ang daming tao, pamilya. Minsan nga, di ba doon na tayo naabutan ng Noche Buena? Ay, ang dami talaga nating memories sa supermarket. You know, this is not just a business, it's a family legacy. Hindi ako papayag na mawala ito ng ganun lang. No. Nak, buong buhay ko ngayon lang ako makakita ng 100 million. Hindi mo lang siya makikita, Nay. May experience mo ba? Kaya nga excited ako eh. Excited na ako maggulong-gulong at saka humiga sa pera.
Kaya ipatawag mo na sila, Brian. Sabi mo kunin na yung van, pati yung mga tauhan para may maglibit-bit ng pera. Malapit na dumating yung buyer natin. Mr. Navata, Glad to finally meet you in person, Betsy. nice to meet you. Ako po si Susan. Hi, Susan. Huwag na natin patagalin ito ang dokumento. Andiyan na. Pati mga certificates, nandiyan na lahat. Good. Ay, yung pera ho. Roland, Totoo na talaga to. that's 50 million. Tawagan mo na sila, Brian. Sabi mo, hukutin na to. Kailangan na natin umalis. Nasaan yung kalahati niyan? Easy, Betsy. Safe akong kausap. Hindi ka ba curious kung sino talaga nakabili ng supermarket mo? Sila magdadala ng kabuuan ng 50 million. Sila? Teka, akala ko ikaw ang buyer. Nope. I am just a business lawyer. Napag-utusan lang. At ito, para tingnan tunay na buyer, sila ang may dala ng kabuuan ng 100 million. Sir? Asawa ko. Sana. Namiss mo na ba ako? Presinto ka na magpaliwanag. Oh, Susan, tara na, bilisan nyo! Ang sakay! You know, by this time, malaki na ang tiyan ni Betsy. Pwede na siya manganak anytime. Mas iniintindi ko yung kapakanan ng bata. Hindi ako papayag na lumalaki siya sa poder ng mga kriminal. Ano, Susan? Ganito na lang ba tayo? Huwag ka mag-alala. Pagkapanganak ni Betsy, magagamit natin yung bata para magkapera. Nay, makanganak na ako. Nararamdaman ko na. Ilan yung dalawa dyan? Kayanin mo! Hindi tayo pwede mahuli. Sigaw ng nanganganak yun. Dito! Tara natin. Wait! Bakit?